Kung ang puso mo ay isang bahay, sino ba talaga ang nakatira doon? Sa Lucas chapter 11, verse 24 to 26. Dito, pinag-uusapan ni Jesus ang tungkol sa isang bahay na walang laman na pinapasukan ng masamang espiritu. But here's the twist. Jesus is not talking about a physical house. He is talking about the human heart. Stay until the end of the video because this might surprise you. Let me teach you the difference between an empty house, Jesus as a visitor, Jesus as the owner of your heart, because spiritually, your heart is never neutral. Something or someone will live there. The heart as a house. Isipin mo ito. Ang puso natin ay parang bahay. May bahay na walang nakatira. At may bahay na may may-ari. Tanong, kapag walang nakatira sa bahay, ligtas ba ito? The empty house, empty heart. Ano ang itsura ng bahay na walang laman? Walang nakatira, walang may-ari, walang nagbabantay, walang authority sa loob, walang nag-aayos ng sirang bahagi. Kahit pa, sarado ang pinto, maayos ang itsura sa labas. Sa mata ng magnanakaw, ang iniisip niya, walang haharap sa akin. So he enters with confidence. Ganito rin ang pusong walang nagbabantay. Kahit sino o kahit ano pwedeng pumasok. Tukso, galit, inggit, kasakiman, takot. Dahil walang authority sa loob, ang mali ay hindi lang pumapasok, nananatili at lumalaki. Halimbawa, sa buhay. Isang tao na walang Diyos sa puso. Madaling magalit, madaling ma-insecure, madaling mainggit, madaling bumigay sa tukso. Hindi dahil masama siya, kundi dahil walang nag-aalaga sa loob niya. Connecting to Luke chapter 11, 24, verse 26. Ito ang gustong ipakita ni Jesus. Ang pusong walang laman ay delikado. The heart needs a resident. Our heart needs an owner. House with an owner. Ganito ang bahay na may may-ari. May authority sa loob. May nagdedesisyon kung sino ang papasok. May haharap sa panganib. Kaya ang magnanakaw, nag-aalinlangan, nag-iisip, umaatras. Bakit? May resistance. May authority. The big question, kung ang puso mo ay parang bahay, sino ba si Jesus doon? Bisita lang o may-ari? Jesus as a visitor. Ano ang bisita? Invited for a moment. Limited access. May mga saradong kwarto. Umaalis pagkatapos. Spiritually, kapag bisita lang si Jesus, pinapakita natin ang good parts lang. Pero may mga kwarto na sarado. Hidden sins. Old wounds. Fears. Habits. Ang bisita, nire-respeto ang limitasyon and boundaries. So he doesn't force his way in. What this looks like in real life. Welcome si Jesus minsan. Pinakikinggan paminsan-minsan. Inaanyayahan lang kapag may problema, may prayer, may church, may emergencies. Parang sinasabi natin, Lord, pasok ka muna. So, spiritually, He can advise, He can knock, but He does not decide. Ang bahay, hindi laging empty, pero hindi rin fully owned. Kaya ang tukso, madaling pumasok pa rin. Jesus as the owner.
Ano ang may-ari? May susi sa lahat ng kwarto. Kahit magulo, pwedeng pumasok. Nililinis ang ayaw nating ipakita, nananatili kahit uncomfortable. Hindi umaalis kahit mahirap. Kapag may-ari ang nakatira, binabantayan niya ang bahay, nililinis niya, inaayos ang sira. Jesus as may-ari ng puso. Ibig sabihin, He lives there. He has the keys. He decides what stays and what goes. Parang sinasabi niya, "This house belongs to me." Spiritually, it means, this heart belongs to me. What happens when Jesus is the owner? Jesus leads your daily life. He heals what you hide. He cleanses what needs cleansing. He restores what's broken. At dahil kanya ang bahay, natural lang na binabantayan niya ito, nililinis niya ito, inaayos niya ito, pinoprotektahan niya ito. Hindi siya bisita. Siya ay naninirahan. Dahil Jesus being the owner does not mean mawawala ang free will mo. Magiging robot ka. Kontrolado ang bawat galaw mo. Ownership is not force. Ownership is permission. Revelation chapter 3 verse 20. Behold, I stand at the door and knock. Jesus knocks first. He does not break the door. He waits to be invited. Ikaw ang nagbibigay ng susi. Ikaw ang pumipiling magsabi ng, "Lord, you can stay." Bakit gustong tumira ni Jesus sa puso mo? Una, dahil mahal ka niya. Hindi siya pumapasok para kontrolin ka, kundi para protektahan ka, alagaan ka, iligtas ka. Hindi siya magnanakaw. Siya ang tagapag-alaga ng bahay o sa mas malawak na kaunawaan, siya ang tagapag-alaga ng puso mo. Pangalawa, dahil alam niyang delikado ang pusong walang nagbabantay. Ang pusong walang nagbabantay, madaling pasukan ng tukso, madaling kapitan ng galit at inggit, madaling masira. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil mag-isa ka. Pangatlo, dahil gusto niyang baguhin ang loob, hindi lang ang labas. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Hindi siya kontento sa malinis sa labas, maayos sa tingin ng tao. Gusto niya, healed ang sugat, malinis ang loob, buo ang puso. Final comparison, empty house. Kahit sino pwedeng pumasok. Jesus as a visitor. May konting presence pero may control ka pa rin. Jesus as the owner. Siya ang humaharap sa tukso. Ang tukso ay hindi nawawala, pero nawawala nito ng kapangyarihan kapag si Jesus ang may-ari ng puso mo. So today, tanong ko sa'yo, kung ang puso mo ay bahay, empty ba? May bisita lang? O handa ka nang ibigay ang susi? Bisita lang ba si Jesus sa puso mo? Or sasabihin mo na, "Lord, this heart is yours," because an empty heart is dangerous. But a heart owned by Jesus is guarded, restored, protected, alive. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, Ikaw na ang may-ari ng puso ko. Linisin mo ito, alagaan, protektahan, at tulungan mo akong manatili sa iyo. Amen. Sana ang turo na ito ay nakatouch sa puso mo. Kung oo,
Huwag kalimutang i-like at mag-share sa kaibigan mo. At kung gusto mo pa ng mga ganitong Bible teachings, pwedeng mag-subscribe para hindi mo ma-miss. Thank you. God bless you.